Sino ba ang hindi nangangarap na mapuntahan ang magagandang bansa tulad ng Amerika, United Kingdom o iba pang sulok ng Europa? Kaaya-ayang tingnan, puno ng lugar na magagandang bisitahin at pangarap ng marami. Pero sa likod ng pangarap na yan, may isang bagay na kailangang asikasuhin, ang visa. Sa tuwing naririnig ang salitang yan, maraming damdamin agad ang lumalabas. May kaba, pag-asa, o minsan naman ay inis dahil sa simpleng papel na ito nakasalalay kung matutuloy ba o mauudgot ang biyahe. Sa unang tingin, para lang itong simpleng stamp sa passport, pero sa totoo lang, dito nagsisimula ang tunay na pagsubok ng isang traveler. Paano nga ba nagsimula ang buong proseso ng pagkuha ng visa? Matagal na ba itong sistema o sa modernong panahon lang ito nag-umpisa? Matagal nang umiiral ang idea ng paghingi ng pahintulot bago makatawid sa isang lugar. Libo-libong taon nang nakalipas sa panahon ng Ancient Persia, ginagamit ng mga pinuno ang tinatawag na letters of passage. Ito ay mga dokumentong ibinibigay sa mga manlalakbay bilang pahintulot na makadaan sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Sa ilalim ng pamumuno ni King Artaxerxes I, kinakailangang magpakita ng ganitong dokumento ang sinumang naglalakbay sa mga teritoryo ng Persia. Layunin nito na mapanatili ang seguridad ng kaharian at makilala ang mga taong may lehitimong dahilan ng paglalakbay. Ang sistemang iyon ang itinuturing na pinakaunang anyo ng visa sa kasaysayan. Habang lumilipas ang panahon, sinundan ito ng iba't ibang kaharian at imperyo sa Roma, sa China at iba pang bahagi ng mundo. Dinamit din ang katulad na pahintulot para makontrol ang galaw ng mga tao. Unti-unting naging bahagi ito ng pamamahala at kalaunan naging batayan ng mga makabagong dokumentong ginagamit sa ating panahon. Pagsapit ng ika-19th century, kasabay ng pag-usbong ng mga makabagong bansa at ng revolusyong industrial, naging mas organisado ang pangangasiwa sa paglalakbay. Ang pasaporte ay naging pangunahing dokumento ng pagkakalinlang at ang visa ay naging opisyal na pahintulot ng estado sa pagpasok ng mga dayuhan. Sa puntong ito, nagsimulang gamitin ng mga pamahalaan ng visa hindi lamang bilang kontrol sa paggalaw, kundi bilang mekanismo ng seguridad at proteksyon ng mamamayan. Ang mga unang modernong batas ukol sa visa ay nagmula sa Europa. Noong 1905, ipinasa ng Britanya ang Aliens Act, isa sa mga unang batas na nagbigay sa gobyerno ng kapangyarihang pigilan ang pagpasok ng mga itinuturing na hindi kanais-nais na dayuhan. Mula rito, nagsimulang sundan ng iba pang bansa ang ganitong halimbawa. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdigan, lumitaw ang mas malawak na pangangailangan para sa pagkontrol sa mga hangganan. Maraming bansa ang nagsimulang magpatupad ng mga opisyal na visa requirements upang harapin ang pagdagsa ng mga migrante at refugees. Sa ilalim ng League of Nations, nagkaroon ng unang pandaigdigang kasunduan sa pamantayan ng pasaporte at visa. Sa pagdaan ng panahon, naging masalimuot ang sistema. Hindi na lamang ito simpleng pahintulot, kundi bahagi ng diplomatikong ugnayan. Ang mga bansa ay nagsimulang magtakda ng reciprocal agreements kung saan ang visa ay nagiging salamin ng relasyon sa pagitan ng dalawang estado. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging mas istrikto ang mga bansa. Sa panahon ng Cold War, ginamit ang visa bilang paraan ng pagkilala sa kaalyado at pagbabantay sa kalaban. Lumitaw ang mga kategorya ng visa
tulad ng tourists, students, workers at immigrants. Ang mga sistemang ito ay naging pundasyon ng kasalukuyang visa policy sa buong mundo. Sa Pilipinas, nagsimula ang formal na sistema ng visa noong panahon ng mga Amerikano. Noong 1899, kasabay ng pagtatag ng Bureau of Customs and Immigration, sinimulan ng pamahalaan ang pagsubaybay sa mga banyagang pumapasok. Sa pagdating ng panahon ng Commonwealth, ipinasa ang Commonwealth Act 613 o Philippine Immigration Act of 1940 na siyang naging batayang batas ng immigration hanggang sa kasalukuyan. Ang batas na ito ang naglatag ng malinaw na classification ng mga visa, immigrant at non-immigrant. Sa ilalim nito, itinakda rin ang mga dahilan kung bakit maaaring ipagkait o ipawalang visa ang visa ng isang dayuhan. Sa panahong yun, pangunahing layunin ng pamahalaan ang protektahan ang pambansang seguridad at interes ng mga mamamayan. Noong 1960, sa ilalim ni Pangulong Diosdado Macapagal, nilagda ng Executive Order No. 408 na nagbigay ng visa-free entry sa mga mamamayan ng piling bansa. Layunin nitong pasiglahin ng turismo at palakasin ang ugnayan diplomatiko ng Pilipinas. Ang kautosang ito ay paulit-ulit nang naamyendahan upang tumugon sa mga bagong kasunduan at kalakaran. Sa paglipas ng mga dekada, ang sistema ng visa sa Pilipinas ay dumaan sa modernisasyon, naging mas maayos ang mga proseso at nagsimula ang paggamit ng electronic visa at online application systems. Sa kasalukuyan, may mga bansang maaaring pumasok sa Pilipinas nang walang visa, kabilang ang mga kasapi ng ASEAN, Japan, South Korea at ilang bansa sa Europa. Ngunit habang lumalawak ang pribilehiyong ibinibigay ng Pilipinas sa mga banyaga, kabaliktaran naman ang nararanasan ng mga Pilipino sa pagkuha ng visa patungo sa mga maunlad na bansa. Ang mga embahada ng Estados Unidos, United Kingdom, Canada, Australia at mga bansa sa Europa ay napapatupad ng masusing proseso na kadalasan nangangailangan ng maraming dokumento, interview at mataas na bayarin. Marami ang dahilan kung bakit mahirap makakuha ng visa ang mga Pilipino. Una ay dahil ang Pilipinas ay itinuring na developing country. Itinatala ito ng mga mauunlad na bansa bilang high migration risk. Marami sa mga Pilipino ang nagtatrabaho o nanitirahan sa ibang bansa at ang ilan ay nananatili ng lampas sa itinakdang visa o nagiging undocumented worker. Ikalawa ay nagkaroon ng mga kaso ng pandaraya o peking dokumento na isinasama sa application. Dahil dito, mas pinaliitin ng mga embahada ang pagsusuri. Bawat impormasyon mula sa bank statement hanggang sa employment certificate ay dumadaan sa mahigpit na verifikasyon. Ikatlo, umiiral ang batas tulad ng Section 214B ng U.S. Immigration and National Act na nagsasaad na lahat ng aplikante ay otomatikong itinuturing na posibleng imigrante hanggat hindi napapatunayang may matibay na dahilan upang bumalik sa sariling bansa. Kaya't kahit may mabuting layunin, ang kakulangan sa ebidensya ng matatag na trabaho o ugnayan sa pamilya ay nagiging dahilan ng visa refusal. Ang mga patakaran sa visa ay hindi lamang technical na usapin. Ito ay bahagi ng diplomatikong relasyon. Ang mga bansa ay gumagawa ng mga kasunduan batay sa prinsipyo ng reciprocity, kung saan ang pribilehiyong ibinibigay ng isang bansa ay dapat tumbasan ng kaparehong kabutihan mula sa kabila. Sa kaso ng Pilipinas, limitado pa rin ang mga kasunduan na nagbibigay ng mutual visa exemption. Dahil dito, nananatiling mas madali para sa mga banyaga na pumasok sa bansa kaysa sa mga Pilipino na pumasok sa kanilang bansa.
Ang kawalan ng pantay na kapangyarihang diplomatiko at ekonomiya ay isa ring hadlang sa mas malawak na kalayaan sa paglalakbay. Para sa mga Pilipino, ang kahigpitan sa pagkuha ng visa ay replikasyon ng mas malaking hamon, ang pangangailangang patunayan sa mundo na ang Pilipino ay mapagkakatiwalaan, tapat at marangal. Sa bawat maayos na paglalakbay, sa bawat pagbabalik ng may dangal, at sa bawat tagumpay ng isang mamamayan sa ibayong dagat, unti-unting nabubuo ang tiwala ng mundo. Ang kasaysayan ng visa ay kasaysayan din ng paglalakbay ng tao tungo sa pagkilala at paggalang. Habang umiikot ang daigdig sa masalimuot na takbo ng politika at ekonomiya, nananatiling pareho ang layunin, ang magkaroon ng ligtas, maayos at makatarungang paggalaw ng sangkatauhan. Ang visa ay nananatiling bantay, ngunit isa ring tulay sa isang paalaala na ang paggalang at tiwala ang tunay na susi sa malayang paglalakbay ng bawat Pilipino. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.